Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang totoong kalagayan, yung pagkakaibigan ni VP Sara at saka ni Senator Amy Marcos. So, very clear na ang hiwalayan ng Marcos and Duterte. Talagang irreconcilable o divorce na talaga. So, itong lately na mga pahayag ni VP Sara, sa galit niya, napunog sa loob. Naikwento niya na winarningan niya, sinabihan niya si Senator Amy na pag hindi sila tumigil, ipapahukay ang bangkay ng yumaong Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. So, those are signs of frustration. So, mula noon, hindi nagsalita si Senator Amy. Tahimik lang na sa huling interview kay VP Sara, napag-alaman natin na naiinis na si Senator Amy kay VP Sara at kay PBBM. Yun ang huling pahayag. And then sabi naman ni VP Sara na parang matamlay, malamig ang pakikitungo ni Senator Amy. Okay, so ngayon mayroong bagong news article dito sa Manila Times. Ito na. Amy Marcos, VP Sara is my best friend. Okay, klaro. Kung si Senator Amy ang nasusunod, kinoconsider niya, best friend pa rin niya si VP Sara. Kahit yung nagkaroon na ng hidwaan ng dalawang pamilya, kahit nagsalita ng matitindi, masasakit na salita si VP Sara against sa pamilya Marcos, lalo na sa presidente. Yan bang naging toxic ng relationship, tatanggalan ng ulo, pahukay, itapon sa West Philippine Sea. Despite yung mga ganon, best friend pa rin si Senator Amy Marcos, si VP Sara. At sinabi pa ng senadora na dahil independent candidate siya, hihingi siya ng tulong ng iba't ibang sektor, including the Duterte family. Okay, so sinabi niya ito sa interview with Prime Times with Attorney Leah. So, tinanong siya, kumusta ng pakikipagkaibigan niya kay VP Sara? At yun, sumagot siya na kaibigan pa rin. So, ito ang exact word ng senadora. I've heard some of it before. That's why I said I will no longer enter into alliances. So, yun lang, kaya nagiging independent candidate na siya. I knew, sabi ni Senator, that it's going to come to this. I knew that this was going to get ugly this soon. And here we are. Na-foresight na pala niya na magiging matindi ang bangayan ng Pangulo at ang Vice Pangulo. Nakita niya na. So sabi niya, that's why I am said I'm out of it. I don't like disputes. Duterte is my best friend. Yan ang exact word. Duterte is my best friend. I love her. And my brother very much. Naiipit siya sa dalawang nag-uumpugang bato o kaya namamangka sa dalawang ilog. There would be mudslinging. I don't want to be involved in that. I just wanted to work. So, asked whether she would seek support from the Vice President during the campaign period, sabi niya, well, they have control over Davao region. So, in Mindanao, there was overwhelming support for the Dutertes. Am I seeking support from the Dutertes? I'm seeking support from everyone. I mean, naturally, as a re-electionist, politics is always addition. So I am hopeful that I'll get as much support as I can, as many allies as I can.
And that's also the reason for my so-called independent political stand, so that I'm able to cross the line, because it's becoming very ugly and nasty. I'll get worse because it will get worse because it's election next year. Sabi niya, I think I have this very heavy, revered, inherited legacy of my parents. I ended up in public service, but my brother would have been just doing something creative, sabi niya. So, gusto niyang humingi ng tulong kahit kanino, lalo na sa mga Duterte sa Mindanao o sa Davao Region. Ang tanong, tutulungan ba siya ng mga Duterte? I-endorse ba siya ni PRRD? I-endorse ba siya ni BP Sara? Ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Paki-comment ko, no? Itong nangyayari ito. May makukuha bang suporta ni Senator Amy sa mga Dutertes? And another question is, ang mga DDS, ano na ngayon ang suporta nila kay Amy Marcos? Never again, Marcos? Wala na? Yan ngayon ang tanong na, no? Kaya medyo nasa alanganin si Senator Amy sa tingin ko. Kasi sa nababasa kong mga comments, marami ng mga Duterte fans and supporters na ayaw na nila never again sa mga Marcos, including Senator Amy. Okay. Speaking of the political career of BP Sara, kailangan niya ng mga senador nakakampi sa 20th Congress. Kasi yung nakikita ko, yung impeachment case laban kay BP Sara, talagang ipupursige nila. Ngayon, medyo tumahimik. Kasi holiday, magdi-December na. Sa next Congress, after ng May 25, 2025 election, talagang matutuloy ang impeachment complaint ng mga congressman laban kay BP Sara at makakarating sa Senado. So, kung mananalo si Senator Amy, although alanganin, tutulungan ba niya si BP Sara? Kung totoo itong sinabi niya na best friend pa rin niya si BP Sara, magandang development ito dahil tutulungan niya. Kasi yung impeachment case, it's a political game. Hindi na importante kung mabigat o magaan yung ebidensya laban kay BP Sara. Yung intelligence fund, paggamit ng confidential intelligence fund. Ang importante dyan is yung political leaning, political alliances. Kaya, tama si Atty. Vic Rodriguez na delikado si BP Sara sa 20th Congress. Kailangan ni BP Sara ng kakampi sa Senado. Kaya tumakbo si Atty. Vic, hoping na manalo siya. At kung mananalo siya, siya yung isa sa tagapagtanggol ni BP Sara sa Senado. So, sana manalo si Atty. Vic, sana manalo si Congressman Marcoleta. Sino pa ang mga sana manalo si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Sino pa bang nandyan pa naman si Senator Robin Padilla. Kailangan niya ng siyam na senador nakakampi. Kaya ito na nga, kung ang mga DDS galit na kay Senator Amy at matatalo, nako, -1 na ang senador na pwedeng sumuporta kay BP Sara.
Ang isa pang aasahan natin na I hope manalo ang mga Cayetano, nakikita ko, susuportahan nila ang mga Duterte. Yan si magkapatid na Cayetano. Villar, kikita ko, susuportahan nila ang mga Duterte. Magkapatid, Mark Villar, at saka yung kapatid na Camille. Sa tingin ko, mananalo pa rin. So, good luck po kay Senator Amy. Salamat naman at kino-consider nyo pa si VP Sara as your best friend. And I believe, si VP Sara, very professional naman yan. Tingin niya sa iyo is may respeto pa rin. Ati niya kayo is sana mapanatili ninyo ang inyong pagkakaibigan.